Magandang umaga muli mga bata. Ngayon, ang ating pag-aaralang asignatura ay Filipino. Nasa pang-apat na quarter na tayo. Pang-3 hanggang 4 na linggo. Ang ating paksang aralin para sa araling ito ay salitang kilos, kasing kahulugan, kasalungat, pagbibigay ng halimbawa at paggamit ng formal na definasyon ng salita. Ang layunin para sa araling ito ay ang mga sumusunod. Nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat, sitwasyon, pinaggamitan ng salita o context clues, pagbibigay ng halimbawa at paggamit ng formal na definasyon ng salita. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, nais ko munang bigyan ng pasasalamat at pagkilala ang gumawa ng module na ito mula sa Divisyon ng Parañaque. Maraming salamat po. Unawain natin ang mga sumusunod. Ang salitang kilos o ang tinatawag ding pandiwa ay mga salitang nagbibigay buhay sa pangungusap at itinuturing na pinakakaluluwa ng pangungusap dahil nagsasad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop, o bagay. Halimbawa, ang batang si Ben ay nagsimba. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay nagsimba. Ito ang nagpapakita ng galaw na ginawa ni Ben. Okay. Pangalawa, nagsuot ng face mask si Angela. Ang salitang nagsuot ay isang pandiwa din. Ito ay tumutukoy sa galaw na ginawa ni Angela. May mga paraan din upang maunawaan ang kahulugan ng isang salita. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagkuha ng kasing kahulugan o mga salitang magkatulad ang kahulugan o magkapareho ang ibig sabihin. At kasalungat o mga salitang di magkatulad ang ibig sabihin. Halimbawa ng magkasing kahulugan ay si Ana ay mataba at si Eva naman ay bilog. Ang salitang may salungguhit siya na mataba at mabilog ay pareho ang ibig sabihin. Ibig sabihin malusog, pareho ang kanilang katawan. Okay, ang halimbawa naman na magkasalungat, si Ben ay masipag maglinis ng kanilang bahay. Ngunit tamad naman sa kanyang pag-aaral. O si Ben daw ay masipag maglinis, tamad sa pag-aaral. Ang salitang masipag at tamad ay magkaiba ang ibig sabihin o di magkapareho ang ibig sabihin. Okay, may mga sitwasyong ginagamitan ng mga salita o context clues. Halimbawa nito ay, si Angela ay madalas makitang nagsisimba, kaya naman tinagurian siya sa kanilang lugar na batang palasimba. Okay, ang salita dyan ay palasimba. So, ang nagbibigay ng context clues kung bakit siya tinawag na palasimba ay madalas makitang nagsisimba. Okay. Pwede ding malaman kung anong ibig sabihin ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa at paggamit ng formal na definasyon ng isang salita. Ayan. Para sa unang gawain natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang. Ayan. Ang banal na tao ay palasimba. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay, ano daw ang kahulugan ng banal? O anong ibig sabihin ng banal?
A. Makatao, B. Kapwa Pilipino, C. Makadiyos. Tama. Okay, pag sinabing banal o palasimba, siya ay maka-Diyos. Okay, pangalawa, si Lenny ay masipag, ngunit si Zenny ay tamad. Ang masipag at tamad ay anong uri ng salita? A. Magkasalungat, B. Magkasing kahulugan, C. Context clues. Magaling! Ang salitang masipag at tamad ay magkasalungat o di pareho ang ibig sabihin. Pangatlo, bumulwak ang tubig mula sa nasirang gripo. Ano ang ibig sabihin ng salitang bumulwak? A. Bumula, B. Lumabas, C. Kumulo. Magaling! Ang ibig sabihin ng bumulwak ay lumabas. Number 4, ang marikit na dalaga ay may magandang buhok. Ano ang kahulugan ng salitang marikit sa pangungusap? A. Mabait, B. Mabango, C. Maganda. Tama! Maganda. Ang marikit, ibig sabihin ay maganda. Panghuli, tuyo na ang basa kong damit. Tuyo na ang basa kong damit. Ang dalawang salitang may salungguhit ay anong uri ng mga salita? Yung tuyo at basa. Anong uri ng mga salita? A. Magkasalungat, B. Magkasing kahulugan, C. Magkasing tunog. Magaling! Magkasalungat. Ngayon naman, suriin natin ang mga sumusunod. Tukuyin ang salitang kilos na ipinapakita sa bawat larawan. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Ayan. Paghuhugas, paglilinis, kumakanta, nagsusulat, sumasayaw. Yan ang ilalagay nyo sa mga patlang na sagot. Una, ayan, anong ginagawa ng bata dyan? Si Ana ay blank ng mga sagot niya sa kanyang module. Si Ana ay blank ng mga sagot niya sa kanyang module. Ang sagot ay tama, nagsusulat. Si Ana ay nagsusulat ng mga sagot niya sa kanyang module. Sunod, tingnan ang nasa larawan. Anong ginagawa ng bata? Blank ng kamay ang palaging bili ng nanay ni Mabel sa kanya para malabanan ang virus mula sa COVID-19. Ang tamang sagot ay mahusay. Paghuhugas ng kamay ang palaging bili ng nanay ni Mabel sa kanya para malabanan ang virus mula sa COVID-19. Pangatlo, ayan ang larawan. Nagtulong-tulong sa blank ang buong barangay Baclaran upang mapuksa ang lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Ang sagot ay mahusay. Nagtulong-tulong sa paglilinis ang buong barangay Baclaran upang mapuksa ang lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Pang-apat, ayan. Si Ashley ay blank tuwing may paligsahan sa kanilang lugar. Ano kaya ang sagot? Magaling! Si Ashley ay kumakanta tuwing may paligsahan sa kanilang lugar. Panghuli, ayan. Ayan ang larawan. Ang magkapareha ay blank. Ang magkapareha ay blank. Ang sagot ay tama, sumasayaw. Ang magkapareha ay sumasayaw. Ngayon, para sa ating tayain, ang unang pagtataya na ating gagawin ay hanapin sa hanay B ang kasalungat. Kasalungat ha, hindi kapareho ng ibig sabihin.
ng mga salitang nasa hanay A. Isulat sapat lang ang letra ng tamang sagot. Ang hahanapin nyo ang kasalungat. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ang mga sumusunod. Isusulat lang, sapat lang ang tamang sagot. Una, mababa. Ano ang kasalungat ng mababa? Ayan. Pangalawa, magaan. Hanapin sa letter B ha, o sa hanay B ang mga sagot. Magaan. Ano ang kasalungat ng salitang magaan? Pangatlo, magulo. Pang-apat, makipot. Makipot. Ibig sabihin, maliit ang daan. Anong kasalungat ng makipot? At ang panghuli ay masama. Ano ang kabaliktaran ng masama? O kasing kasalungat ng ano ang kasalungat ng masama? Ibig sabihin. Ayan. Para sa ating gawain B, bilugan ang pandiwa o salitang kilos sa pangungusap. Ito naman yung nagpapakita ng galaw o kilos ng tao, bagay. Okay. O hayop. Number 1, sina James at Paulo ay umigib ng tubig para may magamit sa kanilang bahay. Ano ang salitang kilos dyan sa pangungusap na yan? Bilugan. Sunod, naguhugas muna ng kamay ang mga health workers bago sila nagsimula magbakuna sa mga bata. Naghugas muna ng kamay ang mga health workers bago sila nagsimula magbakuna sa mga bata. Alin dyan ang salitang kilos o pandiwa, bilugan? Pangatlo, ang mga mag-aaral ay patuloy na nag-aaral ng kanilang mga modules. Ang mga mag-aaral ay patuloy na nag-aaral ng kanilang mga modules. Hanapin ang pandiwa sa pangungusap. Pang-apat, ang mga kawani ng barangay ay naglilinis sa harapan ng pamahalaang barangay. Ang mga kawani ng barangay ay naglilinis sa harapan ng pamahalaang barangay. Hanapin ang pandiwa. Panglima, papunta ng ospital ang nanay ni Leia para dalawin ang kanyang may sakit na lolo. Ano ang pandiwa sa pangungusap na ito? Bilugan. Okay, dumako na tayo sa pagtataya, pangalawang pagtataya. Okay. Letter A, sumulat ng 5 pangungusap gamit ang salitang kilos o pandiwang angkop sa larawan. Okay, gagawa kayo ng pangungusap sa bawat larawan na makikita nyo. Ayan, o sa larawan na makikita nyo. Ito yung larawan. Ayan, may bahay, may sasakyan, may kotse, may mga bata, may aso, may babae na may daladalang inumin. Ayan ang larawan. Tingnan mabuti at gumawa kayo ng 5 pangungusap tungkol dyan sa larawan na yan. Nagagamitin nyo ang salitang kilos. Mag-iisip kayo ng salitang kilos na pwedeng magamit sa pagbuo ng pangungusap. Ayan, dito nyo isusulat ang mga pangungusap. Bawat pangungusap na inyong mabubuo galing dun sa o mula doon sa larawan, may kaikibat siya na 2 puntos.
Ito ang pamantayan sa pag-check ng ginawa niyong mga pangungusap. Una, nilalaman na gamit ang mga salitang kilos o pandiwa sa mga nabuong pangungusap tungkol sa larawan. O mayroon kayong isang puntos pag nakagamit kayo ng salitang kilos. Pangalawa, paraan ng pagkakasulat na gamit ng wasto ang mga malaki at maliit na letra, bantas at mga tamang baybay at may tamang baybay ang mga salitang ginamit. Okay, hindi lang gagamitin nyo yung salitang kilos, kailangan maayos din ang pagkakasulat nyo ng pangungusap. Isang puntos din para sa kategoryang ito. So, sa bawat pangungusap nyo, may 2 kayong puntos. Pagtapos nyo nang gawin ang inyong gawain, maaari nyo na itong kuhanan ng larawan at ipadala sa ating Messenger GC. Magandang araw mga bata!